alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, nakita nyo naman diba na ang Supreme Court ay nagbigay na po sa House of Representatives ng senyales na wala na pong TRO or yung hinihiling ng kampo ni Vice President Sara Duterte na petition for certiorari na mayroon pong prayer na temporary restraining order which is pagpapahinto ng impeachment complaint laban kay Sara. Ngayon, ano ba yung naging hakbang ni Sara Duterte? Yan po yung pag-uusapan natin. Dahil according nga po dito sa ating kaibigang attorney, itong si Sara Duterte daw po ay umiiyak ngayon kay Gloria Macapagal Arroyo. We all known, mga minamahal, kung sino nga ba itong si Gloria Macapagal Arroyo. At sa mga hindi rin po nakakaalam, si GMA po, isa din po yan sa mga tao noon ni ERAP na nagpabagsak sa kanya through an impeachment complaint. And yes, si Sara Duterte po ay nagme-mentor. I mean, si Gloria Macapagal Arroyo ay nagme-mentor dito nga po kay Sara Duterte. Si Gloria Macapagal Arroyo po ay isa din po yan mga minamahal sa mga campaign donors. Isa po sa mga supporters ng mga Duterte since nung maupo sila. 'Di ba? Sino nga ba yung tawag dito yung nag-early campaign ng Run Sara Run, 'di ba? Walang iba kundi si Gloria Macapagal Arroyo. At sino din ba yung taong itinuturo sa likod nga po ng 18 Marines? Alam niyo yung 18 Marines, so yung mga pulpul na marino na nag-deliver daw po ng bilyones na pera. 805 billion. Oo, na pera i-deliver daw kay Presidente, kay former House Speaker Martin Romualdez, oo, sa iba't ibang lugar, pero yung kanilang affidavit ay iisa lang. Eh, syempre, di ba, kapag magbibigay ka ng affidavit mo, dapat based on your personal experience. Eh, kaso kung magbibigay kayo ng affidavit at iisa lang, 18 kayo, red flag na po yun. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, ang pagbibigay ng affidavit na iisa lamang ay makakakitaan mo ng senyales ng red flag kasi bawat tao na nag-deliver ay meron pong personal na experience kung saan nila ito dinala. At saka nagkakaroon po ng iba't ibang paliwanag ang 18 Marines, kagaya na lamang po ng kay Dilima na binigyan daw po nila ito, pero eventually binawi nila agad na nagkamali lamang daw sila. Yung ICC, binayaran din daw po nila, and eventually binawi naman nila nung sasabihin sa kanila na sila ay kakasuhan. So, ano pa ba yung pagkakatiwalaan natin dyan? Ngayon, paano ay tinuturo itong si Gloria Macapagal Arroyo ng 18 Marines? Dahil sino ba ang nasa likod ng 18 Marines? Walang iba, 'di ba mga minamahal, kundi itong si Defensor, si Ngongi, si Mike Defensor. Ngayon, si Mike Defensor ay kilala pong alaga ni GMA. So, in connection, maybe si Gloria Macapagal Arroyo ay isa din po sa financer ng 18 Marines. Dahil according nga po mga minamahal sa isang batikang journalist at isa nga pong batikang broadcaster, abay naglagak daw po ng 150 million itong si Mans Carpio para nga daw po pambayad dito kay Levy Baligod, dito kay Mike Defensor, at sa 18 Marino. Now anyway, sa usapang impeachment, medyo napapalayo na tayo. According po kay Atty. Jesus Falsis, tumakbo si Sara Duterte sa Supreme Court, pero hindi siya pinansin. Actually, bakit sila papansinin? Kasi in the first place, wala naman pong grave abuse na nangyari or yung pang-aabuso sa kapangyarihan na ginawa nitong House of Representatives. Dahil unang-una, wala pa naman pong trial na nangyari. Sino ba yung nagpauso ng trial? Walang iba kundi yung kampo ni former President Duterte. Yung kampo nila yung nagpauso ng mini trial, which is hindi po trial ang nangyari, which is yung ginagawa ng House of Representatives. They will determine if merong probable cause or wala. Limited lamang po ang kapangyarihan ng House Justice Committee. Hindi sila pwedeng mag-decide kung si Sara Duterte ay guilty or not. Walang ganon na nangyari. Dinedetermine nila kung may probable cause or wala. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, sa House of Representatives, kailangan nilang kilatisin kung mayroong sufficient in form, sufficient in substance, 'di ba? Hanggang sa umabot dito kung madidetermine nila na mayroong probable cause or wala. Eh paano nga yun madidetermine na may probable cause or wala? Or 'di ba, itong si Sara Duterte kung hindi siya dumadalo? Kasi ganito 'yan.
yung House of Representatives, sila yung magsisilbing fiskal. Sila yung pinakamagsisilbing fiskal sa kaso. Ngayon, kung ang complainants lang ang pagbabasihan at walang defense, itong si Sara Duterte, walang defense. Hindi siya sumipot eh. Hindi nagpakita. Tumakbo siya sa Supreme Court. Oo. Ngayon, si Sara Duterte hindi nagbigay ng defense. So, ano yung pagbabasihan ng House Justice Committee? Wala. Kundi yung papel lamang ng mga complainants. So, sobrang, I think, mga minamahal, this upcoming April 14, itong si Sara Duterte ay mabibigyan na po ng pukpok. Alam niyo yung mapupukpukan na siya na meron nga po siyang probable cause. And yes, aabot na po yan sa punto na pagbobotohan siya at kapag nakakuha nga po ng 1/3 votes, mga minamahal, ay maiaakyat na po yan dyan sa sa Senado. At yung Senado naman po ang magsisilbing impeachment court sa impeachment trial ni VP Sara. Now, ngayon, pag-usapan natin itong lumalabas na issue. Sabi kasi dito ni Atty. Jesus Palsis, tumakbo si Sara sa Supreme Court, pero hindi siya pinansin. Ngayon, tumakbo siyang umiiyak kay GMA at gustong gawing speaker para ipatigil ang impeachment. Actually, si Gloria Macapagal-Arroyo from the very beginning, since nung nanalo si President Bongbong Marcos as a president, gusto niya na talagang maging Speaker of the House. Sa mga hindi nga po nakakaalam or sa mga taong alam yung history din, 'di ba? Si Gloria Macapagal-Arroyo gusto pong i-impeach si presidente. Ano pa lang yun hindi pa nga umaabot ng 1 year, naglilibot na itong si GMA sa Congress kasi senior deputy speaker siya. Pag ikaw ay senior deputy speaker, malapit ka na sa pagiging speaker. Ngayon, nung nalaman ni former House Speaker Martin Romualdez na itong si Gloria Macapagal-Arroyo ay naglilibot at nangangalap ng perma, kasi syempre, kailangan mong kausapin yung mga kongresista kung ano ba yung tunog nila, kung i-impeach or not. Kailangan mong kausapin kasi malaki po ang papel ng Speaker of the House. Now, nung natunugan ni former House Speaker Martin Romualdez na itong si Gloria Macapagal-Arroyo na Senior Deputy Speaker noon ay naglilibot para nga po i-impeach itong si Presidente, dinemote siya. From Senior Deputy Speaker, from Senior Deputy Speaker, naging Deputy Speaker na lang hanggang sa na-wash out na siya. And we all know naman na malaki yung galit ni GMA. Hindi niya lang pinapahalata, pero gumagalaw yung kanyang mga bata. Diba? Which is yan po ay sobrang posibleng lapitan ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, sinasabi dito, umiiyak daw siya kay Gloria Macapagal-Arroyo at gustong gawing speaker para ipatigil ang impeachment. Kaso, walang numbers to be speaker. So ngayon, ano yung mangyayari? Di iiyak ulit itong si Vice President Sara Duterte. Wala silang numero eh. Diba? Si former House Speaker Martin Romualdez, nung naging Speaker of the House, yung kanyang grupo ay naging super majority. Diba? Yung kanyang hinawakang grupo. Ano ba yung grupong hinawakan ni Martin Romualdez? Wait lang. Nalimutan ko mga minamahal Sorry, Martin Romualdez. Okay. Group. Okay. House of Representative. Okay. Mga minamahal. Okay. Martin Romualdez. PF. Political Party. Lakas CMD. Yung Lakas CMD, mga minamahal, naging super majority yan. At nandito po yan sa ating research. Okay, super majority Speaker Martin Romualdez. Pakita ko sa inyo mga minamahal. Nakikita naman ninyo. Ito, babasahin ko. House Exec Speaker Martin Romualdez has super majority in 20th Congress. Article na yan, yung pinapakita ko sa inyo. Article na yan, mga minamahal. And, gaano kadami yung kanilang grupo, mga minamahal. Umabot lamang po ng 240 members. Imagine, yung mga kongresista, 300 plus. And you have a partner, not 240. So, meaning, that is a large group. So, hindi na po bago kung bakit nung unang impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte, humigit kumulang
'Diba? Lagpas sa 1/3 votes ang nakuha. Instead of 115 or 105 votes, nakakuha tayo ng 216. And posible naman talaga dahil yung grupo na naka-CMD ay sobrang malaki. 'Diba? Ngayon, yung grupo ni Bo GD, yung kanyang political party, medyo maliit. 27 yung miyembro. So, meaning mga minamahal, hindi niya kayang kontrolin, 'di ba? Itong magiging desisyon ng ibang mga kongresista dahil walang bilang yung political party niya. At sa larong impeachment, ang kailangan diyan ay numero. Gaano pa kalakas ang ebidensya mo kung wala kang number, hindi magpo-proceed yan, 'di ba? Now ngayon, itong si GMA, kagaya nga na sinabi ko sa inyo mga minamahal, paano magiging speaker itong si GMA kung wala silang numero? Sa usaping impeachment, ang pinakamahalaga diyan ay numero. Kahit sabihin naman natin na walang ebidensya, may ebidensya, ang kailangan mo diyan numero. At the end of the day, paano ka hindi ma-impeach? Kailangan mo ng numero. Paano ka ma-impeach? Kailangan mo ng numero. Paano madidismiss yan? Kailangan mo ng numero. Lahat mga minamahal. Kahit dyan na po yan sa Senado, kailangan mo ng numero. Oo. Ay, gano ba yung kadami ang kailangan natin? 17 votes ng mga senador or 16. 'Di ba? Para ma-impeach si Sara. Paano ko yung 16 na senador, mga minamahal? Ay bumoto nga ng yes, impeach Sara Duterte. So, may impeach si Sara. So, the only way para hindi siya ma-impeach is mag-resign siya habang maaga pa. 'Di ba? Gagawin niya, magre-resign siya. Well, pinag-uusapan naman din yan sa House of Justice Committee whether mag-resign man siya or not, tuloy ang hearing at tuloy ang kaso. Kasi malaki naman po yung kasong ipinupukol kay Sara Duterte. Unang-una, betrayal of public trust, 'di ba? Yung assassination, yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. Well, anyway, mga minamahal, yes, naka 12 minutes na tayo. Mahaba-habang usapin to at abangan nyo na lang po ako sa aking live para mas mahaba-habang kwentuhan. Tayo po muna ay magpapaalam na totoo ba na umiyak itong si Sara Duterte dito kay Gloria Macapagal Arroyo. Iyakin yarn? Well, sa bagay, spoiled brat ka kasi. Nasanay ka nung nandito pa yung ama mo na natutupad yung mga gusto mo. Anyway, yun po mga minamahal, alisyo ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat mga kababayan!